Hello everyone! Welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advance learning mula first quarter hanggang fourth quarter, kompleto na yung topics natin, feel free to visit our playlist. Okay? Let's get it started! Magandang araw mga minamahal kong grade 7 students. Sa video na ito ay i-guide ko kayo sa inyong mga learning tasks sa inyong week 7 na module about real numbers. Sa nakaraang video ay diniscuss ko sa inyo kung ano nga ba yung mga real numbers. So, itry nating sagutan itong learning task number 1. Inibahan ko yung mga ibang given dito upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung nasa module ninyo. Okay? Number 1 question, what is the smallest number that you know? Diba nung elementary kayo, madalas na tinatanong kung ano yung smallest number na alam ninyo. At ang madalas nating sinasagot ay 0. Pero ngayong grade 7 na kayo, meron na tayong mga real numbers. Meron ng integers, meron ng negative, at positive integers. Diba na i-discuss na natin yung number line? Ito yon, yung number line. So, ito yung 0. Tapos, sa right side niya is the positive numbers. Yung nasa left side naman ay yung mga negative numbers. Ito yung mas maliit sa 0. Diba yung mga negative numbers ay mas maliit kay 0. At habang lumalayo siya kay 0, ay lumiliit din yung kanyang value. Kung dudugtungan natin itong number line, yung negative 100 ay mas maliit kay 0. At ano pa yung mas maliit kay negative 100? Yung negative 1,000, mas maliit siya kay negative 100. Pero ano pa yung mas maliit kay negative 1,000? Kahit negative 1 million pa yan, meron pang mas maliit sa kanya. Negative 10 million, meron pang mas maliit sa negative 10 million. Meron pang negative 15 billion. Okay? Ibig sabihin, walang smallest number. Hindi natin siya pwedeng i-determine. Kasi nga, kahit negative 15 billion, may mas maliit pa nga dun eh. Okay? Ibig sabihin, we cannot determine the smallest number because the numbers are negative infinite. Walang hanggan yung mga negative numbers. Okay? Number 2, what does 0 stand for? So, ang 0 stand for no value, no quantity, or number. 0 lang siya. Number 3, when you subtract 10 from 12, what is the difference? Diba sa elementary math, 12 minus 10 is equal to 2. Pero paano kapag yung question, how about if you subtract 12 from 10? Is there an answer? I-subtract daw natin yung 12 from 10. Diba nung elementary kayo, kapag 10 minus 12 cannot be. Pero ngayon, meron ng answer yan. Ano yung magiging sagot? Diba tinuro ko na yung rule for subtraction of integers? Keep, change, change. Ibig sabihin, i-keep natin si 10. Then, palitan natin yung operation ng plus. Tapos, kunin natin yung opposite ng 12. I-change din natin yung sign niya. Magiging negative 12. And then, addition rule tayo kapag magkaiba ng sign. Subtract ninyo. Then, copy the sign of the greater number. So, para mas madali, 12 minus 10 is equal to 2. Then, kopyahin ninyo yung sign ng mas malaking number. Mas malaki si 12. Ang sign niya is negative, kaya negative 2. So, dito sa number 2 question, is there an answer? Yes, there is an answer. That is negative 2. Okay? Number 5, are fractions considered as integers? Ano nga ba ulit yung discussion natin last video? Yung integers, it is the set of natural numbers, commonly called the positive integers, their opposites, and 0. Yung decimal at fraction ay hindi part ng integers. Ang ibig sabihin ng integer, whole-valued positive or negative number or 0. Ibig sabihin, kapag fraction, hindi siya integer. An integer is a number with no decimal or fractional part. So, this is a no. Do you know fractions? Give some examples. Yes, alam natin yung fraction. At ang mga examples nito ay 1/2, 3/4, 4/5.
Okay? Ngayon, bago tayo mag-proceed sa learning task number 2, i-review lang natin yung mga real numbers. So, yung real numbers consist of rational numbers at irrational numbers na na-discuss na natin sa nakaraang video. Ang rational numbers can be written as fractions at ang irrational numbers naman can't be written as fractions. Sa rational numbers, sakop niya ang integers. Ito yung mga natural numbers na positive integers and their opposites and 0. So, 0 to positive at 0 to negative. At yung integers, sakop niya din yung whole numbers. Ang whole numbers naman consisting of the set counting numbers and 0. So, magsisimula siya sa 0 hanggang positive infinity. At yung natural numbers naman, ito yung counting numbers. Okay? Magsisimula siya sa 1 hanggang sa positive infinity. Alright? Let us try to answer learning task number 2. State whether each statement is true or false. Number 1, the smallest negative integer is negative 1. So, smallest ba yung negative 1? Diba dito sa positive numbers, habang lumalayo siya, lumalaki yung value. Pero dito sa negative numbers, habang lumalayo siya sa 0, lumiliit yung kanyang value. Ibig sabihin, may mas maliit pa sa negative 1. So, number 1 is false, okay? Ilista nyo na lang yung sagot ninyo, ha? Kasi baka i-skip ninyo pag isusulat ko dito yung sagot. Number 2, the largest negative integer is negative 1 million. Largest ba yung negative 1 million? Okay, so balikan natin yung sinabi ko kanina na kapag mas malapit siya sa 0 is mas malaki yung kanyang value. Ibig sabihin, number 2 is false. Kasi mas malaki yung negative 1 kaysa sa negative 1 million. Number 3, all numbers greater than 0 are positive integers. Is it true or false? It is true. Kasi lahat ng greater than 0 ay ito, from 1 hanggang positive infinity. Ibig sabihin, mas malaki yung value niya and that is positive integers. Okay? Number 4, the repeating decimal 0.1717 is a rational number. Ano ulit yung rational numbers? It can be repeating decimals or terminating decimals. Itong number 4, repeating decimal siya. Ibig sabihin, rational number siya. So, this is true. Okay? Number 5, the pi is an irrational number. Ang value ng pi is 3.1416. At marami pang ibang kadugtong yan. It is irrational number kasi non-terminating at non-repeating decimal siya. So, this is true. Number 6, every negative integer is smaller than 0. Lahat ba ng negative numbers ay mas maliit siya sa 0? Okay, ulitin ko yung statement kanina, habang lumalayo siya sa 0, lumiliit yung value niya. Ibig sabihin, lahat ng negative numbers ay mas maliit kay 0. Therefore, number 6 is true. Number 7, irrational numbers can be found on the number line. Diba sa nakaraang video ay itinuro ko kung paano mag-plot ng irrational numbers sa number line. Ibig sabihin, yung mga irrational numbers ay may mga katumbas na points sa number line. So, we can found irrational numbers on the number line. Ibig sabihin, this is true. Ang hindi lang pwedeng i-plot sa number line ay yung mga complex number or yung mga imaginary number. Number 8, decimal numbers are integers. So, balikan natin yung definition kanina sa integers. Ang pwede lang dito ay 0, positive at negative na whole numbers. Ibig sabihin, ang integers ay whole numbers lang at hindi pwede ang fraction at decimal. Therefore, number 8 is false. Number 9, the real number square root of 676 is irrational. Sabi natin kapag rational perfect square, kapag irrational non-perfect square. Is square root of 676 a perfect square or not? Tama, it is a perfect square. So, kung perfect square siya, ibig sabihin rational siya. So, number 9 is false. Number 10, 0 is a natural number. Ano ba ulit ang natural number? Natural numbers are the set of counting numbers. So, ang natural number ay magsisimula siya sa 1, hindi sa 0. Therefore, this is false. Okay? Isama ko na din dito yung learning task number 3. Inside each set and subsets, write at least 5 examples of each kind of numbers.
So, ito yung real number system. Examples of rational numbers, integers, whole numbers, natural numbers, and irrational numbers. So, dagdagan nyo na lang kasi konti lang yung binigay ko dito. May error ata sa module ninyo kasi dapat ganito yung arrangement niya. Natural, whole numbers, integers, rational. Okay? So, merong nagkabaliktad dyan. Tingnan nyo na lang. Dito sa pinakamaliit ay yung natural numbers. Ito yung set of counting numbers. Ibig sabihin, magsisimula lang siya sa 1 hanggang positive infinity. So, pwede yung 72, pwede yung 431. At yung natural numbers ay sakop ng natural numbers. Ang whole numbers naman ay set of numbers that include 0 plus the set of natural numbers. So, from 0 hanggang positive infinity. Tapos, yung whole numbers at natural numbers ay sakop ng integers. Ang integers naman ay set of whole numbers and their opposite. So, meron ng negative dito. Okay? And then, yung integers ay sakop ng rational numbers. Ang rational numbers ay can be expressed using terminating decimals or repeating decimals, or it can be expressed in the form A over B. So, merong fraction, merong decimal, pwedeng repeating decimal at terminating decimal. May nakahiwalay dito na circle yung irrational numbers. Yung irrational numbers, kabaliktaran naman siya ng rational numbers. So, irrational numbers cannot be expressed as fraction. They are expressed as non-terminating, non-repeating decimals, or wala siyang pattern. Example, square root of 2, square root of 72, yung mga non-perfect square, square root of 8 over 23 at yung pi. So, ganun lang yung learning task number 3. Dagdagan nyo na lang yung mga nandito sa examples na to, kasi 5 yung hinihingi dito eh. Okay? So, abangan nyo na lang sa susunod na video yung learning task number 2, letter B, at saka yung letter C kasi medyo mas mahaba yun. Kaya ihiwalay ko siya. At pati na rin yung word problem sa learning task number 3. Sinama ko lang dito yung learning task number 3 kasi magkakapareho sila ng concept sa learning task number 1 at number 2. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral lang mabuti. God bless you all and goodbye!